Ang puso ay hindi namimili ng taong iibigin. Magkaiba man kayo ng mundong ginagalawan, hindi man pantay ang estado niyo sa buhay, o kahit magkaiba pa ang interes niyo sa buhay, ay iibigin at iibigin mo pa rin ang taong siyang pinili ng iyong puso. Katulad na lamang sa kwento ng mga bidang ibabahagi namin ngayon. Oo, bakit nalulungkot na naman yung maganda mong fes? Naku, kung ako may magandang mukha katulad ng sayo, nasisiguro kong hindi na ako malulungkot, no? Napatingin si Georgie kay Romy. Maarteng tumitikwas ang mga daliri nito habang matama na nakatitig sa kanya. Napabuntong hininga siya at napayuko. Wala to, may iniisip lang ako, Romy. Roma day, Roma, hindi Romy. Sige na nga, Roma na kung Roma. O diba? At ang pretty like you pakinggan kapag Roma yung tawag mo sa akin. Pero bakit nga ba malungkot yung fest mo? Wala nga. Ikaw ha, huwag mo akong pinaglolo ko dyan. Kilalang kilala na kita mula sa maganda mong mukha. Papunta sa ingrown ng kuko mo sa paabe. Uminom na muna ito sa hawak nitong soft drinks na naka-plastic. Ano na naman ba yung problema mo, Gigi? Napaayos siya sa kanyang pagkakaupo at tumingin sa malayo. Hindi ko alam kung makapagpapatuloy pa ba ako sa aking pag-aaral, Roma. Ngayong second year college ka na ay tsaka mo naman naisipang sumuko, ganon. Ang hirap na kasi. Alam mo naman yung kinikita ni nanay sa pagtitinda niya sa sidewalk. Kulang pa nga kahit sa pagkain namin eh. Ang kinikita naman ni tatay sa pagpipedicab ay sakto lang din sa bill namin sa tubig at kuryente kada buwan. Diba, okay naman yung kita mo sa sideline mo sa isang restaurant. Kung sa trabaho lang, kaya kong pagsabayin yung pag-aaral ko, Roma. Kaso, loaded na yung subjects ko sa pasukan na to eh. At saka tinapat ako ni boss na puro full-time na yung kukunin niyang employees. Naiintindihan ko naman siya. Unfair naman kasi sa mga kasamahan ko kung papasok lang ako sa availability ng time ko. Marami din kasing palaging customers sa restaurant eh. Sa bagay. Saglit na natahimik si Roma at tila nag-iisip. Pagkatapos ay pumalatak. Bakit? Kunot noon niyang tanong sa kaibigan. Saktong naghahanap si boss ng waitress sa bar. Pwede kitang i-recommend sa kanya. Total gabi naman yung pasok mo dun. Napangiwi siya. Hindi naman sa hinuhusgahan niya ang ganoong uri ng trabaho. Kaso, nasisiguro niya na hindi papayag ang nanay at tatay niya. Mahirap lang sila pero itinanim na ng mga magulang niya sa isip nila ng kapatid niya na palaging pangangalagaan nila ang kanilang dignidad dahil yun na lang ang meron sila. Alam mo naman na hindi papayag ang nanay at tatay na makapasok sa ganyang trabaho, no? Kilala mo naman sila eh. Naku Gigi, 2025 na. Ayusin mo na yung mindset mo ba? Hindi ko rin siguro kayang magtrabaho ng ganyang trabaho, Roma. Bakit? Anong masama? Waitress lang naman yung papasukin mong trabaho. At kung may gustong mag-table sa akin, mabait si boss. Kung sasabihin mo sa kanya na waitress lang talaga ang gusto mong trabaho sa bar niya, hindi ka nun ilalaglag. Gigi, sobrang understanding ni boss. At may malasakit sa mga tauhan niya. Kaya nga tumagal ako sa kanya eh. Pero ginagarantiya ko sa'yo, be. Itataya ko pa yung lupa ko kung hindi totoo yan sinasabi ko. Eh may lupa ka ba? Oo naman, sa paso nga lang. Baliw. Pabiro niya itong inirapan. Pero seryoso Gigi, malaki rin yung sahod at malaking tulong yan sa pag-aaral mo. Nanlaki pa ng bahagya ang kanyang mga mata nang marinig ang binanggit na sahod sa kanya ni Roma. Halos doble nun ang sahod na nakuha niya sa dati niyang pinapasukan ng restaurant. Halos wala na siyang poproblemahin sa kanyang pag-aaral. Pangarap talaga niyang tapusin ang kurso niyang HRM. Pag-iisipan ko, Roma. Pagdating ko mamaya sa bar, i-recommend na kita kay boss para hindi na siya maghanapan ng iba. Sige, tawagan na lang kita mamaya kung ano yung sasabihin nila nanay ha. Basta kung ako sa'yo, Gigi, tatanggapin ko na yung trabahong to. So for bestie kita at hindi kita ipapahamak, no? O sige na, babush na, Gigi my friend. Uwi na muna ako nang makaligot makapasok. Tumangulang siya at napasunod ang paningin kay Roma, na parang nasa entabladong rumarampa habang naglalakad. Nang mawala ito sa paningin niya, ay muli niyang inisip ang sinabi nito. Talagang napakalaking tulong noon kapag nagtrabaho siya.
Wala naman sigurong masama kung susubukan niya. Sa kanilang hapunan ay sinabi niya sa kanyang mga magulang ang trabahong inoffer sa kanya ng kaibigang si Roma. Nung una ay talagang hindi papayag ang mga to, pero inigihan niya ang pagpapaliwanag, kaya napapayag niya rin ang mga to. "Hello, Gigi!" Excited ang boses ni Roma nang sagutin niya ang tawag nito ng gabing yun. Matutulog na sana siya. "Napatawag ka?" "Makalimutin ka talaga eh. Di ba sinabi ko naman sa'yo kanina, i-update kita tungkol sa trabahong sinasabi ko sa'yo? Oh, ano na yung balita?" "Eto na nga, G. Sinabi ko na kay boss kanina. At dahil malakas ako sa kanya, of course pumayag siya." "Pero waitress lang ba talaga yung gagawin ko? Ayoko talaga kapag ano ka ba naman, Gigi? Wala ka talagang tiwala sa akin eh." Agaw nito sa sasabihin niya. "Hindi naman sa ganyan, Roma. Pero naninigurado din kasi si nanay at tatay eh." "Oo nga, magkasama naman tayo at kapag may gagawa ng hindi maganda sa'yo, poprotektahan naman kita habang nabubuhay ako, Gigi." "Sige na, mukhang papunta na sa drama yung litanya mo eh. Ano na ba yung sabi ng boss mo?" "Pumayag syempre. Sabi pa niya na siya na ang bahala. Mabait talaga yung si boss. Gwapo pa." "Basta gwapo talaga no, hindi ka nakakalimot idagdag sa usapan. Kailan niya ba ako i-interviewin?" "No need na yung interview. Malakas nga ako eh." "Pwede ka nang mag-start kahit bukas," sabi ni Boss G. Saad pa nito na sobrang excited. "Talaga ba?" Bigla ay nakaramdam siya ng excitement pagkarinig ng sinabi nito. Mag-e-enrollment na at kung nagkataon ay wala siyang problema sa tuition niya. "Porket ba hindi ako maganda, hindi na rin ka panipaniwala?" Ikaw ha?" Napatawa naman siya. "Hindi naman sa ganun, Roma. Ito naman ang bilis magdamdam. Naninigurado lang ako. Kasi yan na yung last card ko para makapag-aral sa pasukan na to." "O sige, si boss na mismo ang nagsabi na siya yung bahala sa'yo. From rags to riches din kasi itong si boss kaya naiintindihan niya yung mga pagsisikap ng mga estudyanteng kagaya mo." "Salamat talaga, Roma ha, sa palaging malasakit sa akin." "Ay sus, maiiyak ka na naman yan. Sige na, magpahinga ka na dyan. At bukas, isasama na kita dito para makapagsimula ka na." Naluluha at napangiti siya matapos ang pag-uusap nilang yun ni Roma. Maingay lang naman si Roma, pero palagi itong nandyan para sa kanya. Tatanawin niya yung napakalaking utang sa kaibigan, kahit na hindi naman ito nanghihingi ng kahit na anong kapalit mula sa kanya. Kinagabihan ay dumating si Roma at may inabot sa kanyang plastic bag. "Ano to?" "Yan yung magiging uniform mo sa trabaho." Kinuha niya ang damit sa supot at tinignan. Puting long sleeves polo na may katernong itim na pencil cut skirt. Napakagatlabi naman siya. "Hindi ba masyadong maikli to, Roma?" "Medyo maikli. Pero sure naman ako na bagay sa'yo yan dahil sa ganda at kinis ng legs mo, Day." "Pero kasi hindi ako sanay at masasanay ka rin sa katagalan. Halika na, doon ka na lang magbihis mamaya pagdating sa bar. Bago ka mag-start ng trabaho mamaya ay kakausapin ka raw muna ni boss." Napatango na lamang siya at sumunod nang hilahin siya ni Roma. Okay na rin siguro yun. Napagbigyan na siya ng boss ni Roma na hindi magte-table ng customer kung sakali. Masyado naman siyang demanding kung pati uniform ay magre-request siyang hindi ganoon kaikli. "Pasok na!" Nilakihan ni Roma ang pagbukas ng glass door pagdating nila sa bar. Medyo may kadiliman sa loob dahil dim ang ilaw. Nakakasilaw din ang dancing light na naka-on na. Busy na rin ang mga empleyado doon sa pagsiset up ng mga mesa at kung ano-ano pang mga kailangan doon. "Hi!" Masiglang bati ni Roma sa lahat at ang ilang busy sa pagtatrabaho ay napatingin sa kanya. "Sino yung kasama mo, Roma? Ang ganda naman," sabi ng isang lalaki. Tumigil ka dyan, Jay. Wag mong susubukan na isali sa kalokohan mo tong kaibigan ko ha. Dahil kapag ginawa mo yan, ay pipilipitin ko yung mapayat mong leeg. Hindi deserve ni Gigi ang kagaya mong patapon yung buhay." Mahinang natawa si Gigi nang makitang napakamot sa ulo ang lalaki dahil salita niya ni Roma. "Ito namang si Roma. Nagtanong lang naman ako kung sino yung kasama niya. Naglitanya na ng buong pagkatao ko. Isali pa tong payat kong leeg." Reklamo pa ni Jay. "Masakit talaga pag maril talk be, kaya umayos ka dyan." Nasa loob na si Boss Roma. Turo nito sa isang saradong pinto. Tumalikod na rin ito sa kanila.
See you around, G. Hap, alam kong madumi ang kamay mo. Huwag mong ihawak yan kay Gigi, ha? Palibhasa, malakas ka kay boss. Reklamo nito bago tuluyang lumayo sa kanila. Ikaw talaga, Roma. Yang bunganga mo hindi mo talaga maikalma kahit kailan. Nakangiti niyang sabi sa kaibigan. Huwag lang talaga siyang magkakamali na demonyohin ka, Gigi. Ako talaga yung makakalaban niya. Kitang-kita naman kung paanong tila sumabog yung ilaw sa mukha ng lalaking yun nang makita ka, no? Gusto lang naman sigurong makipagkaibigan ng tao, no? Wag na. Kilalang-kilala ko na yung mga yan. Natatawa na lamang siya habang nakasunod dito papunta sa opisina ng boss nito. Pagpasok nila, ay kaagad siyang pinakilala ni Roma sa boss nito. Boss Henry, eto na nga po yung sinasabi ko sa iyong kaibigan na gustong magtrabaho dito. Magandang hapon po sa iyo, sir. Ako po si Georgie Valdez. Kinakabahan niyang pagpapakilala sa sarili. Ang gandang bata mo pala, Georgie. Ngumiti ito sa kanya. Sinabi na rin naman ni Roma sa akin ang tungkol sa pag-aaral mo at suporta ako sa iyo sa bagay na yan at sinisigurado ko sa iyo na hindi ka mapapahamak sa lugar kong ito. Lumapad ang pagkakangiti ni Georgie. Ramdam niya ang kabaitan at ang mainit na pagtanggap sa kanya ni Henry. Panatag din ang loob niya sa lalaki. Maraming salamat po, sir, sa pagtanggap niyo dito sa akin. In case na may kailangan kang mahalaga regarding sa pag-aaral mo at hindi ka makakapasok, tawagan mo lang ako. Sir, hindi ko na po alam kung paano kayo pasasalamatan. Basta, pagbutihin mo lang yung pagtatrabaho mo at walang problema, Georgie. Sinisiguro ko pong pagbubutihin ko, Sir Henry. Good. Si Roma na yung magtuturo sa'yo ng gagawin mo. Halika, ipapakilala kita sa mga kasamahan mo. Lumabas nga sila at formal siyang pinakilala ni Sir Henry sa iba pang empleyado nito. Naging mainit naman ang pagtanggap ng lahat sa kanya at sobrang saya ni Gigi. Tinandaan nga niya ng maigi ang lahat ng mga sinasabi at tinuturo sa kanya ni Roma tungkol sa trabaho niya. Ayaw niyang mapahiya ang kaibigan niya sa boss nila. Gusto rin niyang ipakita kay Sir Henry na worth it ang pagtiwala nito sa kanya. Magpahinga ka na muna saglit, G. Wala pa namang customers. Saad pa ni Roma. Pangatlong araw na niya ito ngayon na nagtatrabaho sa bar. So far, okay naman ang lahat. At wala naman siyang naging problema. Nakakapagod pero masaya naman, lalo na kapag nakakatanggap siya ng tips sa mga mayayaman nilang customers. Ayusin ko lang tong mesa na to at uupo na ako saglit. Nakangiti niyang tugon kay Roma habang hindi tinitigilan ang kanyang ginagawa. Nako Gigi, masyado ka nang masipag. Para hindi ka naman mapahiya kay boss. Bahala ka na nga, doon na lang muna ako sa isang sulok. Turo pa nito sa mesang nasa sulok ng bar. Susunod ako. Pagkatapos nga niya ng kanyang ginagawa, ay sumunod na rin siya kay Roma. Kaagad naman itong inabot sa kanya ang baso ng juice. Maupo ka na muna, G. Salamat, Roma. Wala pang 10 segundo siyang nakaupo nang may biglang lumapit sa kanila. Isang customer na medyo lasing na. May kailangan ka po ba, sir? Magalang pang tanong niya sa pag-aakala na may kailangan ito sa kanila. Kanina pa ako nakatingin sa'yo, miss eh. Anong pangalan mo? Napatingin siya kay Roma bago binalingan ang lalaki. Sa tansya niya ay nasa 40 ng edad ng lalaki. Georgie po. Ang ganda naman ng pangalan mo. Kasing ganda ng mukha mo at katawan mo. Humila ito ng upuan at tumabi sa kanya. May kailangan po ba kayo, sir? Sumabat na si Roma. Wala. Gusto ko lang makilala itong magandang binibini na to. Ang paningin nito ay hindi naalis sa mukha at katawan niya. Pwede bang samahan mo ako habang nagiinom tayo, Georgie? Inilagay nito ang kamay sa sandalan ng upuan niya. Hindi po nagpapatable ang kaibigan ko, sir. Pero pwede akong magrekomenda ng babaeng pwedeng sumama sa iyo habang umiinom ka? Matapang na sagot ni Roma. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Hindi mo ba nakikita na itong si Georgie nga yung gusto kong makasama? Tumikim siya at bumabango na ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi nga po ako nagpapatable, sir. Pasensya ka na po. Tumayo siya para sana lumayo na, pero kaagad siyang nahawakan ng lalaki sa braso niya. Bitawan niyo po ako, sir. Magsusumbong po ako sa bouncer. Nanginginig ang babala niya. Tumawa lang naman ang lalaki. Hindi nila ako kakantiin dito dahil alam nilang kapatid ako ng mayor sa lugar na to. Idadamay mo pa talagang kapatid mong mayor sa kabastusan mo.
umalma na talaga si Roma. Lumayo ka sa harap kong bakla ka dahil baka masapak lang kita. Malakas na sinuntok ng lalaki ang mesa at tumilapon ang mga laman nun. May problema ba? Isang boses ang biglang lumitaw doon. Napatingin si Georgie sa nagsalita at feeling niya ay biglang lumitaw si Superman para iligtas siya. Isang matangkad, ubod ng gwapo at mabangong lalaki. May problema ba, miss? Mahinahong tanong sa kanya ng lalaki. Napatingin siya sa braso niya na hawak ng lalaki nang haharas sa kanya. Hindi siya nakapagsalita nang unahan na siya ni Roma. Gusto niya kasing i-table yung best friend ko eh. Sinabihan na namin siya na hindi nga nagtitable itong si Georgie. Tumangu-tangu lang ang gwapong lalaki at tumingin sa lalaking nang haharas sa kanya. Bitawan mo siya. Mahina subalit mapanganib nitong sabi. Sino ka para manduhan ako ah? Hindi mo ba alam na mayor yung kapatid ko? Patuyang natawa ang gwapong lalaki. Wala akong pamilya na mayor, pero kaya kong baliin yung mataba mong leeg. Let her go. Utos pa nito. Hindi pa rin kumikilos ang lalaking humahawak sa kanya. Nagulat na lang sila pareho ni Roma nang kunin ng gwapong lalaki ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kanya at parang malambot na bagay lang na binali nito. Napasigaw ang lalaki. Kung hindi ka palalabas, leeg mo na talaga yung babaliin ko, tarantado ka. Gasgas na ang linya na ang mga babae ay dapat ginagalang. Pero mukhang hindi pa umaabot sa yung linya na yan. Lalabas na! Lalabas na, sir! Sabihin mo kay Mayor na kung patuloy mong gagamitin ang pangalan niya, sa kawalang hiyan mo ay panigurado ang pagkatalo niya next na halalan. Narinig mo? Sabihin mo sa kanya ang eksaktong sinabi ko. Opo, opo! Narinig ko po, sir! Tumakbo na ang lalaki habang hawak ang isang kamay na nabali. Okay ka lang, miss? Baling sa kanya ng lalaki. Maraming salamat po, sir. May mga hipag akong babae at mahal na mahal ko yung nanay ko. Pati na rin yung mga tsahin ko. Kaya hate na hate ko yung mga lalaking nambabastos at nananakit sa mga kababaihan. Georgie, ang gwapo niya. Impit na tili ni Roma nang bumubulong sa kanya. Bahagya naman niyang siniko ang kaibigan dahil nakakahiya sa nagligtas sa kanya. Tila walang hiya naman si Roma nang pumagitna sa kanilang dalawa ng lalaki. Ako nga pala si Roma at itong super pretty kong friend naman ay si Georgie. Gigi for short. Roma. Mahinang saway niya dito pero mukhang walang narinig ang bakla. Wow, kasing ganda ni Georgie yung pangalan niya. Nag-smile ang lalaki at daig pa nito ang model ng toothpaste sa lakas ng appeal nito. Hi Georgie, ako nga pala si Joaquin Castellano. Inilahad ni Joaquin ang kamay nito at kaagad yung kinuha ni Roma sabay harap sa kanya na parang mamamatay sa kilig. Ang tikas ng kamay niya, Diyos ko Lord! Roma! Nahihiyang bulong niya dito. Mahina niya rin kinurot ang tagiliran ng kaibigan. Nakakahiya kay Joaquin. Salamat po sa pagtanggol sa akin, Sir Joaquin. Dalhan po kita ng inumin. Ano pong gusto mo? Salamat din, G. Beer na lang, please. Sige po, noted. By the way, Georgie. Yes, sir. Nice meeting you, G. Nang ilahad nito ang kamay, ay nakangiti niya itong tinanggap. Ako rin po, sir. Sobrang salamat po. Huwag ka na nga magpu sa akin at namumukha akong matanda. Joaquin na lang. Sige, Joaquin. Nginitian niya ito. Wait lang dyan ah. Ikukuha lang kita ng beer. Nakangiting umupo ang lalaki. Ngayon lang talaga nalaman ni Gigi na sa totoong buhay pala ay talagang may full package na tao. Isang gwapo, mabait, matulungin, at halata namang mayaman si Joaquin. Pagbalik niya dala ang beer ay kausap na ni Joaquin ang boss niya. So nga pala, Gigi. Etong si Joaquin pala ay pamangkin ko. Pinsan ko ang nanay niya. Ganun po ba? Hindi naman nakapagtataka dahil sa gwapong lahi namin. Biro pa ng boss niya. Nako, Uncle Hen. Saktuhan niyo lang po yung yabang. At nakakahiya naman dyan kay Georgie. Napangiti na lamang si Georgie. Sobrang gwapo na nga pero ang humble pa rin. Simula nga ng gabing yon ay naging regular na ang pagpunta ni Joaquin doon. Minsan na rin itong naisama ang twin brother nitong si Joaquim, ang nakatatandang kapatid nitong si Adam at ang mga pinsan nitong sina Nathan at Matias. Feeling ni Georgie ay nabuhay ang lalaking nasa librong binabasa niya dahil sa pisikal na anyo ng mga ito. Sa gwapo na mga to ay halos wala siyang nakikitang kapintasan.
Kagaya ni Joaquin ay mababait din ang pinsan at kapatid nito. Mga pilyo pero very humble naman. At dahil sa madalas na pagpunta ni Joaquin doon, ay hindi niya akalain na magiging matalik niya itong kaibigan. Hi G! Napangiti siya nang marinig ang boses ni Joaquin. Hi Joaquin! Beer ba ulit? Yes please. Alam mo na talaga yung gusto ko eh. Paanong hindi ko malalaman? Lahat yata sa buhay mo ay sinasabi mo na sa akin. Malakas namang natawa si Joaquin. Naging madaldal kasi ako kapag nalalasing eh. Diyan ka na nga muna at ikukuha kita ng beer na pinakamalamig. Kaya kita gusto sa lahat ng kaibigan ko eh. Kahit hindi mo na ako bulahin, Mr. Castellano. Natatawa siyang lumakad na palayo para kumuha ng beer para sa kaibigan. Pwede bang samahan mo muna ako habang umiinom, G? Gusto ko lang ng matinong kausap eh. Alam mo naman na hindi ko makakausap ng matino yung mga pinsan ko. Sabi pa ni Joaquin, pagkalapag nito sa beer nito. May problema ka ba, Joaquin? Naupo siya sa katabing upuan nito. Pambihira nga pala talaga kapag tinamaan ka ng pag-ibig, no? Ano bang problema doon? Diligawan mo kung pareho naman kayong single. Ang komplikado kasi, G. Siya yung tipong babae na hindi madaling paamuin. Natatakot akong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Kasi baka hindi niya ako paniwalaan at layuan niya ako. Akala ko ba matapang ka? Nakakaduwag pala yung pag-ibig, G. Bahagya siyang natawa. Ano ba naman ang sasabihin niya? Sa buong 23 years niya sa mundo, ay hindi pa nga siya umibig. Anong ginagawa mo dito, Joaquin? I've been calling you more than 2 hours dahil may mahalaga tayong pag-uusapan sa negosyo ng pamilya. Tapos nandito ka lang pala? Isang galit na boses ang narinig ni Gigi. Mabilis niyang kinuha ang kamay na nakahaplos sa likod ni Joaquin. Kino-comfort niya kasi ito. Napatingin siya sa lalaking nagsasalita. Kagaya ni Joaquin ay matangkad din ito. Sa lalaking ito niya nakikita ang totoong definition ng tall, dark, and certified handsome. Madilim ang mukha nito habang palipat-lipat ang paningin sa kanilang dalawa ni Joaquin. Ngayon lang niya nakita ang lalaking ito. Sabi ni Adam, ay madalas ka raw sa lugar na to. Is it because of her? Nanginig ang mga tuhod ni Georgie nang makita ang pailalim na paningin sa kanya ng lalaki. Para nitong hinihimay ang kaliit-liitang detalye ng buhay niya. Basta na ring bumilis ang pagtibok ng puso ni Georgie dahil siguro sa natatakot siya sa lalaking bagong dating. Come on, Javier. My personal life is none of your business. At kung nagpupunta man ako dito dahil dito kay Georgie, hindi mo pa rin business yan. So, Georgie is her name, huh? Bigla siyang napatayo sa kinauupuan niya. Ewan niya ba kung ba't sobrang nervyos ang nararamdaman niya dahil sa presensya ni Javier. Doon na muna ako, Joaquin ah. Turo niya sa pwestong kinaroroonan ni Roma. Habang lumalakad sa papalayo, ay parang madadapa siya dahil alam niyang nakasunod sa kanya ang paningin ng lalaking tinawag na Javier ni Joaquin. Napainom din siya ng tubig dahil biglang namalat ang kanyang lalamunan. May problema? Tanong pa ni Roma. Wala. CR lang ako, Roma. Dali-dali siyang lumakad papunta sa comfort room. Pagkasara niya ng pinto, ay napasandal siya doon. Pagpikit niya, ay parang tukso naman na lumitaw sa balintataw niya ang gwapong mukha ni Javier. Kinalimutan niyang idinilat kaagad ang kanyang mga mata. Nag-inhale at exhale siya para pakalmahin ang kanyang sarili bago siya lumabas. Can I have a word with you? Muntik nang mapatalon sa gulat si Georgie nang marinig ang malalim at malamig na boses na yon ng lalaki. Punot-noon niyang tinignan nito at hindi siya makapaniwalang si Javier ang nasa harap niya. Sinundan din talaga siya nito. Bakit? May relasyon ba kayo ni Joaquin? Gustong matawa ni Georgie. Talagang super gwapo ni Joaquin, pero hindi niya nakikita ang sariling magkaroon ng relasyon dito na masigit pa sa pagiging magkaibigan. Magkaibigan sila ni Joaquin at masaya siya na ituring siyang kaibigan nito kahit na sobrang layo ng agwat nila sa buhay. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Naiiling niyang tugon. Hindi ikaw ang babaeng nararapat sa pinsan ko. Doon na nagpantig ang tenga niya. Dahil lang sa pag-aakala nitong may relasyon sila ng pinsan nito, ay hahamakin na nito ang kanyang pagkatao. Excuse me po, sir ah. Kung hindi ako ang nararapat, sino ba sa tingin mo ang para sa pinsan mo? Nanggagalaitin niyang tanong. Kung hindi dahil sa pagkakaibigan nila ni Joaquin, ay baka nasapak na niya ito. So you're not denying the truth. Anong truth yan? Na may relasyon kayong dalawa ng pinsan ko. Dahil kung meron man,
I am telling this to you right now. Hindi kita gusto para sa pinsan ko. Hindi ko kailangan mag-explain ng sarili ko sa'yo. Nagdadabog niyang tinalikuran nito. Talagang nabadtrip siya sa pinsan nito ni Joaquin. Sobrang sama ng ugali, as in. Hindi siya ang tipong madaling magalit pero sa mga sandaling ito ay para siyang sasabog sa sobrang galit. Hey, kinakausap kita. Hindi siya tumigil sa paglalakad at ayaw na niyang pansinin pa ito. Hindi siya umiinom ng nakakalasing. Pero pagdating niya sa mesa ni Joaquin ay kaagad niyang kinuha ang isang canned beer at basta na lamang ininom yun. Nang sumayad ang mapait na alak sa lalamunan niya ay napaubos siya. God, Georgie, anong nangyari sa'yo? Kaagad siyang dinaluhan ni Joaquin at hinaplos ang likod niya. Nang medyo mabuti na ang pakiramdam niya, ay tuwid siyang naupo. Pinsan mo ba talaga yon? Ang dumating kanina? Siya nga, walang iba. Oh, bakit? Walang hiya talaga yung pinsan mong yun, no? Hindi niyo ba napulot lang ang lalaking yun sa basurahan? Nakaka-high blood siya, ah. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Joaquin. Tumatawa ka pa talaga. Inis niyang hinampas ang balikat ng kaibigan. Sa pinakita mong attitude kanina, mas nagpatunay lang na mas hindi kita gugustuhin para kay Joaquin. Napairap siya nang marinig ang boses na yun ni Javier. Humirit pa talaga ulit ng fake news ang loko. Nagngit-ngit niyang bulong. Ano bang nangyari? Tanong pa ni Joaquin na nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Javier. Hindi ko alam kung saan kinuha ng lalaking yan ang ideya na may relasyon tayo. Pabulong niyang saad kay Joaquin. Oh my God, I'm excited about this. Pigil ang tawa na bulong sa kanya ni Joaquin. Bakit ka ba galit na galit, Javier? Binalingan niya ang pinsan. Girlfriend mo ba siya? Tukoy nito sa kanya na natiling madilim ang mukha nito. Inakbayan naman siya ni Joaquin. What's wrong? Georgie is so pretty and I really like her. Are you serious? Hindi makapaniwalang tanong ni Javier. But of course. Siguradong sagot naman ni Joaquin. Laruin natin ang galit ni Javier. Bulong naman ni Joaquin sa kanya. Nanlaki naman yung mga mata ni Georgie nang ma-realize niya na gustong sakyan ni Joaquin ang bintang na ito ni Xavier. At dahil naiinis nga siya kay Xavier, ay papayag siya sa plano ni Joaquin para mas lalo itong inisin. Tignan niya lang. Hintayin kita sa bahay ni Joaquin, mag-usap tayo. Ni hindi siya nagawang tignan ni Xavier bago ito lumabas at naiwan sila. Nang tuluyan ng mawala sa paningin nila si Xavier, ay naiiling siya at nanatiling naiinis. Samantalang si Joaquin naman ay tawang-tawa sa pinsan nitong mukha yatang tupakin. Baliw ba yun? Who? Xavier? Sino pa nga ba? Definitely, he's not crazy. Medyo may kakaibang ugali lang talaga yung pinsan ko na yan, na mahirap maintindihan. Tawa pa rin ito. Ilang araw na ang nakalipas simula nang makilala niya ang pinsan ng kaibigan niyang si Joaquin, pero hindi pa rin makalimutan ni Gigi ang lahat. Naiinis pa rin siya kapag naaalala niya ang pagmumukha ni Xavier. Nako Roma, hindi muna ako makakapasok. Ma-exam pa ako ngayon at need kong mag-focus. Dinaanan siya ni Roma sa kanila isang araw. Kaka-out lang nito sa trabaho. Huwag kang mag-alala, Gigi. Wala namang problema sa bagay na yon. Sinabi naman ni boss na mag-focus ka lang muna sa school mo at bumalik ka na lang kung kailan medyo hindi ka na busy. Nahihiya na nga ako kay boss eh. Wala naman talagang problema kay boss eh. Alam mo kung sino yung may problema sa'yo? Umiling siya. Huwag mo na akong stressin, Roma. Wala nang space ang another isipin sa utak ko ngayon. Yung pinsan ni Joaquin na ubo din ng gwapo, pero mukhang suplado. Naku, ewan ko lang dahil sa tingin ko, may tama siya sa'yo, Bessie. Hindi pa sinasabi ni Roma kung sino ang tinutukoy nito, pero bigla na lamang pumasok sa isip niya ang gwapong mukha ni Xavier. Ewan ba niya kung bakit bigla rin ang pagkislot ng puso niya? Hindi ako interesado. Tsaka huwag kang gumagawa ng kwento dyan. At nakakahiya naman sa kabutihan ni Joaquin kapag nalaman niya yung imbento mong kwento. Huy, Day, hindi imbento yung pagpunta ni Xavier sa bar gabi-gabi at hinahanap ka. Bakit naman niya ako hahanapin? Isang beses ko nga lang siya nakilala eh. Ewan ko, pero sinabi niyang gusto ka rin niyang makausap. Baka may crush sa'yo. Baliw, hindi magkakakrush ang lalaking yun sa isang kagaya ko lang. Anong kagaya mo lang? Hindi mo ba alam kung ilang mayayamang lalaki ang halos mabaliw sa bar nang dahil sa kagaya mo lang? Nakakaloka ka talaga, Gigi. Hindi ka yata proud dyan sa ganda mong sobra-sobra. Napaka-OA naman yung description mo sa akin, Roma. Nakakahiya sa mga makakarinig sa mga sinasabi mo.
Gusto niyang idugtong na kaya siya hinahanap ni Xavier dahil inakala nitong girlfriend siya ni Joaquin pero hindi na niya sinabi pa kay Roma. Ayaw niyang humaba pa ang usapin na ito. Magbibihis na ako, Roma, at may exam pa ako mamaya-maya. Pakisabi na lang kay boss na last exam ko na to ngayon at bukas makakapasok na ako. Okay, sasabihin ko. O sige, alis na rin ako Dahil maya-maya, gagayak na rin ako papuntang bar. Nang makaalis si Roma ay nagbihis na nga siya. 4 p.m. ang exam niya. Kaya kailangan niyang bumiyahe ng maaga dahil baka maipit siya sa traffic. Matapos ngang exam niyang yon ay kaagad nang lumabas ng university si Gigi. Kailangan niyang makauwi ng maaga para makapagpahinga siya. Yan ang kailangan ngayon ng katawang lupa niya. Babawi siya ngayon dahil bukas, magtatrabaho na ulit siya. Get in the car. Tumigil sa harap niya ang isang magara, subalit hindi pamilyar na sasakyan. Nang tignan niya ang nakabukas na bintana sa may driver seats, ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil mukha ni Xavier ang nakita niya. Bakit naman ako sasakay sa kotse mo? Dahil sinabi ko. Dahil sinabi mo? Akala mo susunod ako. We need to talk. Hindi tayo close para mag-usap. Hindi ko sinabing makipag-close ka sa akin. Yun naman pala Bakit tas mo akong kausapin? It's about my cousin Joaquin. Hindi siya nakasagot. Muli itong nagsalita. Sasakay ka sa kotseng to o kailangan pa kitang buhatin? Papasok dito. Napalunok siya nang makita ang determinasyon sa mukha ni Xavier. Tipong hindi ito nakikipagbiruan sa kahit na kanino. Hinahaman mo ba talaga yung pasensya ko? Sinasabi ko sa'yo na sobrang ikli lang ng pasensya ko. Oo na, eto na, sasakay na. Bigla siyang natakot sa banta nitong bubuhatin siya nito papasok sa kotse. Kaya nagkusa na lamang siyang pumasok sa kotse nito nang buksan nito ang bandang passenger seats. Pagpasok niya ay kaagad na ring tumakbo ang kotse ni Xavier. Kung saan man siya nito dadalhin ay hindi niya alam. Dinala siya nito sa napakagandang rooftop ng isang napakalaking building. May swimming pool sa taas at nagagandahang palm trees. Sit. Turo pa nito sa upuang may pabilog na mesa. Ito naman ay nakatayo at magkakrus ang mga braso sa ibabaw ng dibdib nito habang nakasandal sa isang palma. Anong lugar to? Wala sa sariling tanong niya. A family's private place. Bakit mo ko dinala dito? Dahil gusto nga kitang makausap ng masinsinan at wala akong maisip na lugar na tahimik kung saan makakapag-usap tayo ng maayos. Sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Uuwi pa ako na maaga para makapagpahinga. Bakit ba kailangan mo magtrabaho sa lugar na yun? Kumunot ang noo ni Gigi. Hindi mo ko dinala dito para itanong kung bakit ko kailangan magtrabaho sa bar, Mr. Castellano. Biglang umilap ang paningin nito at tipong parang napahiya sa sarili nitong tanong. I mean, kung hindi ka sana nagtatrabaho sa lugar na yon, hindi kailangan ni Joaquin na pumunta doon gabi-gabi. Halos mapabayaan na ng pinsan ko ang trabaho niya dahil sa'yo. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Dapat ang pinsan mo ang sabihin mong huwag pumunta sa akin gabi-gabi. Patuyang natawa ang lalaki. Sinabi ko na sa kanya yan. Pero mukhang hindi nakikinig. Dahil naimpluwensyahan mo na siya. Hello? Dahil sa nagtatrabaho ako sa lugar na yon, masamang impluwensya na ako, ganon? Hindi niya pinigilan ng sariling tumaas ang boses niya. Nainsulto na naman kasi siya. I don't need to argue with you, but I will offer you the least I can do. Anong offer yan? 100,000 pesos. I-break mo yung pinsan ko. Walang gatol na sabi pa nito. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya or matatawa. Sobrang baba na nga ng paningin nito sa kanya. Tapos akala nito ay mukha siyang pera. Inalis niya ang bara sa lalamunan niya at tinaas ang kanyang noo. Sa'yo na yung 100,000 mo, Mr. Castellano. Sorry, hindi ko hihiwalayan si Joaquin. Sinalubong niya ang nag-aapoy nitong mga mata dahil sa galit. Sa loob-loob niya ay nakaganti na siya. Alam niya kung nandito lang si Joaquin ay tawang-tawa ito sa ginawa niya. Lihim na rin siyang napangiti. Hindi niya bibigyan ng satisfaction ng lalaking itong sintaas ng Eiffel Tower ang paningin sa sarili. Huwag mong sagarin yung pasensya ko. Banta pa nito. At anong gagawin mo? Ipapakulong ako? Idadamay ang pamilya ko? Alam mong hindi ako ganun kasama para gawin ang bagay na yan. At ano pala yung gagawin mo kung ganun? Paghahamon niya pa. Babantayan ko lahat ng kilos mo. At oras na may makita akong hindi magugustuhan, ay tsaka mo malalaman ang parusa ko sa'yo. Ayaw ko pa nun. May personal bodyguard na ako eh. Nasa sayo na yun kung sasayangin mo yung oras mo sa pagbabantay sa akin. Hindi sumagot ang lalaki, pero kitang-kita sa mukha nito ang matinding galit
At hindi na siya nagulat nang matumbang upuan dahil sinipa nito yon. Ikinibit niya ang balikat niya. Bahala yung mangisay sa galit, na hindi naman dapat. Basta siya, hindi papayag na apak-apakan ng pagkatao ng kahit na sino. Do you love my cousin? Matalim nitong tanong maya-maya. Ang usapin na yan ay sa pagitan lang namin ni Joaquin. Malakas na napamura ang lalaki. Hindi naman siya natatakot. Sa totoo lang, ay gusto pa nga niyang matawa dahil sa akusasyon nitong hindi naman totoo. Uuwi na ako, Mr. Castellano. Mas importante yung mga trabahong naghihintay sa akin sa bahay kesa yung makausap ka. Tumayo na siya at diretsong lumakad na hindi tumitingin sa lalaki. I told you na simula sa araw na to, babantayan ko lahat ng kilos mo. Sumunod ito sa kanya. Ikaw ang bahala. Ihahatid na kita. Sabi nito nang makarating sila sa parking lot. Kaya ko umuyong mag-isa, no? Huwag mo na akong galitin pa ng todo, Georgie. Itinuro nito ang nakabukas na pinto ng kotse nito. Dahil gusto naman niyang makauwi ng maaga habang iniisip ang maliit, subalit komportable niyang higaan ay pumasok na siya. Bahala na nga itong mag-aksaya ng oras nito sa kanya. Sa daan ay tinanong lang siya nito ng tirahan nila at matapos noon ay hindi na sila nag-usap pa. Paminsan-minsan ay naaabutan niya nakatingin ito sa mukha niya. Kapag ganun ay para naman siyang manginginig at hindi alam kung paanong kumilos. Salamat. Wika niya nang makababa. Hinayaan niyang hindi sumagot si Xavier. Ilang hakbang na ang nilakad niya nang lumingon dito. Titig na titig ito sa kabuuan niya kaya naiilang na naman siya. Huwag mong sabihin na babantayan mo ko buong magdamag. Hindi ito sumagot pero muli ay napamura ito ng malakas, sabay sara ng bintana ng kotse nito. Tumalikod naman si Georgie at habang naglalakad, hindi niya mapigilan ang sariling matawa sa ginawa ni Xavier. Pagkapasok niya sa silid niya, ay kaagad niyang tinawagan si Joaquin at sinabi dito ang ginawa ng pinsan niya. Really? Dinala ka niya sa private place ng pamilya? Natatawa subalit hindi makapaniwalang tanong nito. Mukhang baliw yata yung pinsan mo eh. Mahilig pala yung mahimasok sa mga buhay niyo. Natigil naman si Joaquin sa pagtawa. Alam mo ba yung ibig sabihin? Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nagdala ng tao sa private place ng pamilya namin, Gigi? Hindi. That person must be special dun sa taong nagdala sa kanya sa aming private place. Baliw? Paano ako naging espesyal? Halos isumpa na ako ng pinsan mo. Saka pangalawang beses pa lang kaming nagkita, no? Huwag kang ano dyan. Siya naman yung natawa. Ewan ko, Gigi. Basta, hindi dadalhin ng miyembro ng pamilya namin ng isang tao sa lugar na yon kung hindi siya special. So, baka nagsiselo si Xavier sa akin kung bakit siya galit na inassume niyang magkarelasyon tayo. Naku, Joaquin, sa mga love story lang sa pelikula nangyayari yung mga sinasabi mo. Sige na, matutulog na ako at bukas magtatrabaho na naman ako sa bar. Kanina pa natapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Joaquin, pero hindi pa rin nakakatulog si Georgie. Si Javier ang siyang laman ng kanyang isip ngayon. Kung bakit nangyayari yun ay wala talaga siyang ideya. Pagpasok ulit niya sa bar ay hindi niya akalain na ang unang bubungad sa kanya ay ang gwapong mukha ni Javier. Otomatikong napatingin ito sa kanya, kaya natigil siya sa kanyang paglalakad. Balak niya itong hindi pansinin kaya itinuloy niya ang kanyang paglalakad at nilampasan ito. Remember, I'm here to watch you. Saad pa nito bago siya makalayo. Binalingan naman niya ito. Ikaw ang bahala, ginusto mo naman yan eh. Akala yata nito ay matatakot siya dito. Pwes, mamamatay ito sa inis sa kanya. Tsaka lamang niya naramdaman ang panghihina ng kanyang mga tuhod pagpasok niya sa locker room. Nalilito na talaga siya sa mga nararamdaman niyang ito para kay Xavier. Hindi lang sa gabi niyon nandoon ang binata. Halos gabi-gabi na yata na nandoon na ito. Kung binabantayan siya nito ay hindi niya alam. Hindi naman niya ito kinakausap kahit na may sinasabi ito sa kanya. It's been a while since I visited here. Nabitawan ni Georgie ang hawak niyang wine glass nang may mga kamay na biglang pumatong sa kanyang mga mata. Natawa siya dahil nakilala niya at naamoy ang mamahaling pabango ni Joaquin. Wax! Natuwa niyang bulalas. You missed me, right? Oo naman. Ang tagal mong hindi na parito eh. Nagkaroon ako ng urgent business trip outside of the country. Bibigyan kita ng inumin. Yung usual ba? Yes, please. Nakangiting tugon ng napakagwapong binata. Aalis na sana siya nang marinig niya ang pagbagsak ng baso sa tabi nila ni Joaquin. Tumingin siya doon at nakita niya ang galit na si Xavier.
Hindi niya napansin ang pagdating nito kanina o kung kararating lang ba nito ngayon. Xavier, hindi mo naman sinabi na pupunta ka pala dito ngayon, saad ni Joaquin. Isang mura naman ang isinagot ni Xavier sa pinsan. So hindi ka pa rin pala titigil. Sa kabaliwan mo na to, Joaquin. Being in love isn't crazy, dear cousin. Mapang-asar na kinuha ni Joaquin ang kamay niya at hinawakan yon. Actually, ikakatuwa sana niya yon dahil sa nakikitang pagkaasar palalo ni Xavier. Pero bakit parang nakakaramdam siya ng sakit dahil sa mababang tingin nito sa kanya? Napayuko siya dahil parang may kumurot sa kanyang dibdib. Ikukuha lang kita ng inumin. Kinuha niya ang kamay na hawak ni Joaquin. Feeling niya ay masusunog yon sa mainit na tingin ni Xavier. Sure, I'll be waiting here, dear. Tuwang-tuwa naman na sagot ni Joaquin. Nanginginig ang tuhod niyang nilampasan si Xavier. Ngayon niya nararamdaman ng unti-unting takot kapag kaharap niya ang pinsan ni Joaquin. Isang takot na kakaiba na hindi niya maintindihan. Pabalik na siya dala ang alak na hinihingi ni Joaquin nang salubungin siya ni Xavier. Sinubukan niyang umiwas pero hinarangan naman ito ang daan niya. Excuse me? Hanggang kailan ka titigil? Sa kabaliwan yung ito ni Joaquin. Excuse me? Alam kong narinig mo yung sinasabi ko. At hindi ko na to kailangan pang ulitin. Okay. Matapang niya itong hinarap. Bakit ka ba masyadong apektado, Mr. Castellano? Dalaga ako at binata yung pinsan mo. Anong problema kung magkakagustuhan kami? Hindi na kasi niya mabawi ang pagpapanggap nilang dalawa ni Joaquin nung una. Kaya eto, tuluyan na lamang niyang sinakyan. Because I don't like you for my cousin. Hindi naman siguro kailangan ng opinion mo sa relasyon na ito. Excuse me, may trabaho pa ako, Mr. Castellano. Hindi ko pa rin kayo hahayaang maging masaya. Bahala ka, sagot niya at mabilis na itong iniwan. Hindi niya talaga maintindihan kung anong problema ng pinsan ni Joaquin. Kung ang mga kapatid nga nito ay wala namang sinasabi na kung ano sa kanya. At ang buong gabing yon ay nagpapastress kay Georgie. Hindi kasi siya tinipigilan ni Xavier. Kailangan niyang habaan ang pasensya niya para sa trabaho niya. Nang sumunod na gabi ay nagpasalamat siya at hindi dumating si Joaquin. Ganoon din ang pinsan nitong si Xavier. Naging maginhawa ang pagtatrabaho niya dahil wala siyang iniintindi. Mag-aalas 12 na nang sumama ang pakiramdam niya. Kanina pa niya nararamdaman na para siyang lalagnatin. Ipagpapaalam na kita kay Boss Gigi. Baka mawalan ka pa ng malay dyan mamaya. Ang init-init mo na oh. Patiling saad pa ni Roma matapos nitong salatin ang noon niya. Papayag kaya yun? Si boss pa ba? Alam mo naman kung gaano kabait yun. Naupo siya at hinintay ang pagbalik ni Roma. Nanghihina na ang kanyang buong katawan at nanginginig siya sa sobrang lamig. Bakit daw hindi ka na umuwi kanina na masama pala yung pakiramdam mo, sabi ni boss? Saad ni Roma nang nakabalik ito galing sa opisina ng boss nila. Kasi kababalik ko lang, Roma. Tapos a-absent na naman ulit ako. Sige na, umuwi ka na. Ihahatid kita sa labas. Hindi na, Roma, ako na lang. Marami namang taxi dyan sa labas na nakatambay. Kilala na rin natin sila. Sure ka na kaya mong lumabas mag-isa? Tumango naman siya at ngumiti sa nag-aalala niyang kaibigan. Kinuha na niya ang mga gamit at kaagad nang lumabas. Kasalukuyan na siyang naghahanap ng masasakyang taxi nang may magsalita sa tabi niya. Where are you going? Kahit hindi siya lumingon, alam niyang si Xavier yon. Wala siyang lakas na makipagtalo sa lalaki, kaya plano niyang hindi ito kausapin. Lumakad pa siya pero hinawakan ni Xavier ang isang kamay niya. May lagnat ka? Biglang bumulatay ang pag-aalala sa mukha nito. Please, wag mo muna akong guluhin tungkol kay Joaquin sa sandaling ito, Mr. Castellano. Wala ako sa mood. Tinatanong kita, may sakit ka ba? Tumango lang siya at hindi nagsalita. Binalingan niya ang isang taxi sa di kalayuan at sumenyas na sasakay siya. Pero pinigilan siya ni Xavier. Konsensya ko pa kung hahayaan kitang umuwing mag-isa sa ganitong oras. Ihahatid na kita. Tatanggi pa sana siya pero dahil masama yung pakiramdam niya at wala siyang lakas ay minabuti na lamang niya na sumunod sa gusto nito. Alam niyang wala itong gagawing masama sa kanya. You can sleep while I'm driving here. Nagsalita ito nang nasa biyahe na sila. Hindi niya namalayan noong pumikit na ang mga mata niya ay tuluyan siyang nakaidlip. Nagising na lamang siya nang maramdaman ang mahinang pagtapik ni Xavier sa pisngi niya. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata
at naabutan niya ang mukha ni Xavier na sobrang lapit sa mukha niya. Sorry, nakatulog ako. Nasa amin na ba tayo? Nahihilo at nailang niyang tanong. Hindi pa. Tumaan lang tayo sa pharmacy at bumili ako ng gamot. Inumin mo muna to. Inabot nito sa kanya ang gamot at bottled water. Naninibago siya sa malambing na salita ni Xavier. Madalas kasi ay galit at nakaangil ito sa kanya. Hindi mo dapat ginagawa ang bagay na to dahil... Georgie, listen. Napalunok siya nang mas lumapit pa ang mukha nito sa kanya. Pwede bang iset aside muna natin ang hindi natin pagkakaintindihan sa sandaling ito? Nag-aalala ako at... Tumigil ito sa pagsasalita at napatingin sa kanya. Matagal bago nagsalita ulit. Pwede bang inumin muna yung gamot na to? Mataas ang lagnat mo. Ano kaya kung dalhin na lang kita sa ospital? Mahina siyang natawa sa tila pagkataranta ni Xavier. Lagnat lang to, Xavier. Hindi to malalang sakit. Akin na nga yung gamot. Makikita mo, after ko yung inumin, magaling na ako. Nakuha mo pa talagang magbiro habang ako dito nag-aalala. Tinignan niya ang mukha ni Xavier. Hindi ito galit pero seryoso ang mukha nito. Thanks, Xavier. Let's go home para makapagpahinga ka na. Gustuhin man niyang magpahinga habang nasa biyahe sila, ay hindi niya magawa dahil naiilang siya sa mayat-maya pagtingin ni Xavier sa kanyang mukha. Lalo lamang siyang nailang nang mapansin niyang suot na niya ang coat na suot ni Xavier kanina. Napakagatlabi siya nang bigla na namang parang lumundag ang kanyang puso. Gustuhin ko mang magkape na muna sa bahay niyo. Wag na muna. Dahil alam ko masama yung pakiramdam mo. Magpahinga ka kaagad pagkapasok mo Sandali, huhubarin ko lang tong coat mo. No, you can keep that. Tsaka eto nga pala yung gamot. Inumin mo to every 4 hours. Hindi niya maiwasan na mapangiti. Yes po, Doc. Tumingin din siya sa mukha ni Xavier. At aktong may sasabihin pero tinikom na lamang niya ang mga labi at ngumiti sa kanya. First time niyang nakitang ngumiti si Xavier kagaya ngayon. Salamat at mag-ingat ka. Sabi niya bago bumaba. Umalis ka na at madaling araw na. No, mauna ka na munang pumasok tsaka ako aalis. Dahil sa gaan ng paghaharap nilang yun ni Xavier, ay parang bigla ring gumaling ang lagnat niya. Nagbihis siya pero muli niyang sinuot ang coat ni Xavier at nahigang nakangiti. Ewan niya pero ang ganda ng pakiramdam niya ngayon. Kinabukasan, mataas na ang araw nang magising siya. Mag-isa na lamang siya sa kanilang bahay. Medyo magaan na rin yung pakiramdam niya. Matapos niyang maligo, ay natigilan siya nang may napansin siyang isang pamilyar na sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Kumalabog na naman ng husto ang puso niya. Binuksan niya ang pinto at si Xavier ang bumungad sa kanya. Nakatayo ito sa labas ng pinto nila. Kumusta yung pakiramdam mo? Medyo mabuti na rin. Ano ba yung ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? I am checking on you. Biglang lumabas ang isang kamay nitong nakatago sa likod nito. Fresh ito. Galing sa garden ni Mommy. 3 pirasong purple dahlia. Bakit may pabulaklak ka? I don't know. Bigla ko na lamang pinitas yan dahil naalala kita. Alanganin naman siyang ngumiti. Nabibingi siya sa tibok ng kanyang puso. Salamat. May kailangan ka ba? Dumaan lang ako dahil binilhan kita ng sopas. Hindi mo kailangan gawin to, Xavier. Pero gusto kong gawin. Sinabi ko kay Joaquin at okay naman sa kanya. So wala namang problema. Bumili na rin ako ng gamot. Salamat pero pwede ba akong pumasok kahit saglit lang? Wala siyang masabi. Linakihan na lamang niya ang bukas ng pinto para hayaang makapasok ang binata. Gusto mo ba ng kape? Yes, please. Black, no cream and sugar. Matapos niyang magtimpla ng kape, ay naayos na rin ni Xavier ang pagkaing binili nito sa ibabaw ng mesa. Sabayan na kitang mag-almusal para sure akong kakainin mo nga tong dalang pagkain ko. Kahit nahihiya dahil baka hindi komportable ang binata sa bahay nila, ay wala naman siyang magawa. Gusto niyang ganito silang dalawa ni Xavier. Hindi nag-aaway at nag-uusap ng maayos. Matapos nilang kumain, ay inabot na naman ito sa kanya ang gamot. Hindi na rin nagtagal si Xavier dahil may katatagpuin pa raw itong mahalagang kliyente. Ramdam ni Georgie na sa pag-alis na yun ni Xavier ay walang kahirap-hirap nitong binaon ang kanyang puso. Lord, ito na nga ba yung kinatatakutan ko Mahinang usal niya. Akala ni Georgie ay okay na ang lahat pero nagulat na lamang siya sa binalita ni Roma.
Magsasara na daw yung bar na pinagtatrabahuan nila. Talagang pinagtakpan siya ng langit at lupa. Paano na lamang niya maitatawid ang kanyang pag-aaral kung wala na ang trabahong ito? Bakit daw ipapasara? Meron daw requirement na hindi na-comply si boss. Mangiyak-ngiyak na balita ni Roma. Ang pinsan daw ni Joaquin na si Xavier yung nagreklamo. Nalaglag ang kanyang balikat sa narinig. Akala niya ay unti-unti na silang magiging okay ni Xavier sa lahat. Pero hindi niya alam na meron pala itong balak sa likod ng kabutihang pinapakita nito sa kanya. Kung galit siya sa akin, hindi dapat niya idama yung ibang mga nakahanap buhay doon, Roma. Huwag kang mag-alala at kakausapin ko ang lalaking yun. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras. Pupuntahan niya si Xavier. Minsan kasi nitong nabanggit ang opisina nito nang magkasakit siya. May appointment po ba kayo kay Mr. Castellano, ma'am? Nawala naman siya ng lakas ng loob dahil hindi siya makakapasok sa office ni Xavier dahil wala siyang appointment na maipapakita sa lobby. Georgie, what are you doing here? Nabuhay ang dugo niya nang makita ang papalabas na si Joaquin. Alam niyang galing ito sa office ni Xavier. Joaquin, gusto ko sanang kausapin si Xavier. Binalingan ni Joaquin ang babae sa front desk. Hindi na niya kailangan pa ng appointment. Georgie is a family friend. Panahingi ng paumanhin ng babae sa kanya at kay Joaquin. Matapos ang bigyan ng direksyon ni Joaquin kung saan yung office ni Xavier, ay nanunukso sa nitong pinaalalahanan. Akala ko ayaw niyo ni Xavier sa isa't isa. Bakit mukhang mas gusto mo na siyang kausapin ngayon kaysa sa akin na kaibigan mo, Gigi? Tumigil ka nga, Joaquin. Isang malakas na tawa naman ang pinakawalan ni Joaquin bago ito mabilis na lumakad papalayo. Siya naman ay sumakay na ng elevator para puntahan ang office ni Xavier. Kinakabahan siya nang nasa harap na siya ng malaking pinto na may nakasabit na nameplate ni Xavier. Pero dahil mahalaga ang pakay niya, ay linakasan na lamang niya ang sarili. Come in. Seryosong tugon ni Xavier mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Naabutan niya ang nakaupong si Xavier at tutok na tutok ang buong pansin sa papel na nasa mesa nito. Have a seat. May kailangan ka ba? Anong ginawa mo sa bar ni Sir Henry? Have I done something? Saka lang ito nilapag ang hawak nitong papel at tumingin sa kanya. Bakit mo pinasara yung bar? May papeles siyang hindi na-comply. What do you expect? Wala ka bang puso? Hindi mo ba naisip yung mga taong nagtatrabaho doon? Na may mga pamilyang binubuhay ang mga yon? Tatapatin na kita, Georgie. Parang nais niyang tumiklop sa uri ng titig ni Xavier sa kanya. Pero tinapangan niya ang kanyang sarili. I don't want to see you working in that place. Nanlaki ang mga matang napatitig siya dito. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Nagkatitigan sila ng binata. At sa huli, ay siya ang sumuko at napayuko. Hindi niya matagalan ang tumitig sa mga mata nito. Dahil ba kay Joaquin? Hindi ko alam. Mahinang tugon ni Xavier. I want to offer you something. Anong offer? I know na nagsiself-support ka sa studies mo. Kung mamabutihin mo, ay pwede kang magtrabaho dito sa office ko. It is more decent than your old job, Georgie. Alright, hindi ko sinasabi na mababang klase yung trabaho mo sa bar. Pero mas magiging komportable ka kung dito ka magtrabaho. I will double your salary. Pero paano yung bar? Maawa ka naman sa mga nagtatrabaho doon. Don't worry about it. Pwede kong tulungan si Tito Henry na mabuksan yon kung papayag ka na magtrabaho sa akin. Gusto kong magkaroon ng agreement sa bagay na yan. Hindi ko basta-basta mahahayaang mawalan ng trabaho ang mga kasama ko doon. Pati na rin si Sir Henry. Mabait siyang tao at walang inaargabyado. Willing naman akong tumulong kung sumunod ka lamang sa gusto ko. Dahil nangangailangan nga siya ng trabaho, ay kaagad siyang pumayag. Mas makakabuti nga naman talaga sa kanya kung sa ganitong environment siya magtatrabaho. Good decision, Georgie. Hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mong yan. Dahil ba ito sa amin ni Joaquin? Anong dahil sa inyo? Dahil gusto mo akong bantayan sa lahat ng oras para hindi ako makalapit kay Joaquin. Ganon? Pahapyaw na natawa ang binata bago muling sumeryoso. Sa ngayon, ayaw kong pag-usapan yung bagay na yan. Ang mahalaga sa akin ay tinanggap mo yung offer kong trabaho sa'yo. Kailan naman ako magsisimula? As soon as possible. Ipapatrain kita sa sekretary ko. Mangako ka na tutuparin mo ang lahat ng napag-usapan natin, Xavier. Itinaas naman ito ang isang kamay. I promise, Georgie. By the way, pwede mo naman pala akong tawagin sa first name ko.
na hindi gumagamit ng Mr. Yan na yung itawag mo sa akin simula ngayon. Para hindi ako magmumukhang matandang binata sa kaka-Mr. mo. Ang agreement. Ipapadala ko bukas sa bahay niyo. Tumango lang siya at tumayo na para umalis. Uuwi na ako. Not until papayagan mo kung ayain kang kumain ngayon sa labas. Hindi ako gutom. Pero gusto pa rin kitang yayain. Ilang beses siyang nagbatigas pero sa bandang huli, ito pa rin yung panalo. Kumain nga sila sa labas. Pagkatapos ay inihatid siya nito kahit na ayaw niya. Kaagad na siyang nagsimulang magtrabaho kay Xavier. Actually, mas okay nga talaga ang naging trabaho niya sa office ni Xavier. At sa araw-araw niyang pagpasok ay unti-unti niyang nakikilala ang totoong pagkatao ni Xavier. Istrikto ito pagdating sa trabaho, pero mabait naman at very considerate sa mga tauhan niya. Hindi ko nakikitang nagagawi dito si Joaquin. Casual na sabi niya nang may hinatid siyang papers sa office ni Xavier. Because I didn't allow him to be here kapag nandiyan ka. Pinigilan niya ang matawa. Ano kaya ang reaksyon nito kapag sinabi niyang wala naman talaga silang relasyon ng pinsan nito? Okay. Pinatong niya sa lamesa nito ang daladala niyang papel at nagpaalam na. Labas na ako, boss. Georgie? Yes, boss? Gusto sana kitang imbitahan mamayang gabi. Po? Saan? Birthday ng mommy ko. And I want you to be there. Me? Hindi makapaniwalang turo niya sa kanyang sarili. Bakit ako? Dahil gusto ko. Bago pa siya makapagsalita ay inunahan na siya nito. I assure you na hindi ito magiging problema sa inyo ni Joaquin. Bakit parang nasaktan nito nang banggitin ang huling sinabi? Pero kasi, ngayon lang ako nag-i-invite ng babae sa bahay. At sa isang mahalagang okasyon pa, Georgie. Ayaw man ang isip niya, pero ang puso niya ang nag-decide na pumayag sa imbitasyon na yon. Okay, wala naman akong gagawin mamaya. From here, dediretso na tayo sa bahay. Isang tangulang ang ginawa niya bago tuluyang lumabas na naguguluhan. Hindi niya maintindihan si Xavier. Naiinis itong magkaroon siya ng relasyon sa pinsan nito. Pero bakit naman siya nito iimbitahin sa isang mahalagang okasyon sa bahay nito? Kinagabihan nga, ay dinala siya ni Xavier sa bahay ng mga to. Nasorpresa pa ang nanay at tatay nito dahil first time daw magdala ni Xavier ng babae sa bahay nila. Isang intimate dinner lang naman yon kasama ang pamilya ni na Xavier. Nang dumating ang mga pinsan nito, ay natuwa pa sila dahil sa pagpunta niya. Huling dumating si Joaquin, na kaagad na lumapit sa kanya. Kasama mo ba si Xavier? Mahinang tanong sa kanya ni Joaquin. Isinama niya kasi ako eh. Kumusta ka na? Medyo matagal na rin tayo hindi nagkita, Joaquin. Sobrang good. G, napansin ko parang iba na yung sa inyo ni Xavier. Tukso pa nito sa kanya. Baliw. Dahil akala niya girlfriend mo ko at hindi yun papayag. Hindi ko kailanman nakikita nakikialam si Xavier sa kahit na sinong babaeng nililigawan namin, Georgie. I think, kakaiba yung mga galaw ni Xavier ngayon simula nang makilala ka. Pinamulahan siya ng mukha sa narinig. Parang kiliti rin ang hatid ng sinabi niyo ni Joaquin pero pinipilit niyang hindi maniwala. Huy, baka may makarinig sa sinasabi mong yan ha at isiping totoo yan. Pareho silang napalingon ni Joaquin nang marinig ang natumbang upuan sa likuran nila. Nakatayo doon si Xavier at nakatunghay sa kanilang dalawa. Nag-aapoy sa galit ang mukha nito. Tinatanong niya ang sarili niya kung may nagawa ba siyang mali. Hey, what's wrong with you, Xavier? Si Joaquin, na halatang nagpipigil na matawa. Hindi ito sumagot. Lumapit lang ito sa kanya at hinablot ang isang braso niya. Let's go home, Georgie. Pero, don't give me that look, will you? Asik pa nito sa kanya. Ihahatid na kita. Nauna na itong lumakad. Napatingin siya kay Joaquin. Nagkibit naman ito ng balikat at natawa. Sundan mo na, Georgie. Marami kang ipapaliwanag sa lalaking yan. And pwede ba? Aminin mo na nga sa kanya na wala tayong relasyon. Nang sa ganun, tumahimik na yung mundo niyang si Xavier. Tsaka, para tigilan na rin niya yung mga matatalim niyang titig sa akin. Dahil kung nakamamata lang yung mga titig niya sa akin, ay baka ilang beses na akong humandusay. Joaquin, ano ba? Saway niya dito. Lumakas lang lalo ang tawa ni Joaquin. Go now, G. Sana bukas, hindi nabugdutin yung pinsan kong yan. Hindi na ako nakapagpaalam sa ako nang bahala dito, Gigi. Bumuntong hininga siya at sumunod na kay Xavier. Pagdating niya sa harap ng kotse nito, ay kaagad nitong binuksan ang pinto at sumakay na din ito.
Mabilis din itong pinatakbo ang kotse at nakaramdam siya ng nerbiyos sa bilis ng pagpapatakbo nito ng sasakyan. Pwede bang bagalan mo lang ng konti yung pagpapatakbo ng sasakyan mo, Xavier? Nagminor naman ito. I'm sorry kung natakot kita. Ano bang problema mo? Kung ganyang mainit yung ulo mo, sana hindi mo na ako sinama. Nakakahiya sa pamilya mo. I'm jealous, Georgie. Anong magagawa ko? Kanino ka nagsiselos? Sa inyo ni Joaquin. Okay ka na ba? Talagang napipi siya sa sinabi nito. Matagal bago siya may nahagilap na sasabihin. Bakit ka nagsiselos? Alam mo ba na nagagalit ako sa sarili ko? Dahil nagsiselos ako na hindi naman dapat. Magkasintahan kayo ni Joaquin pero hindi ko alam kung bakit ako parang nagwawala sa selos. Ako at si Joaquin, wala namang relasyon, Xavier. Bigla itong napreno at tumigil sa pagtakbo ang kotse. Tumingin ito sa kanya at ang mukha nitong napakadilim kanina ay unti-unting lumiwanag. Walang kayo ni Joaquin? Umiling siya. Pero bakit niyo ako pinaniwala na may relasyon kayong dalawa? Ikaw kasi yung nag-assume at sinakyan ng namin yun ni Joaquin. My God! Napasuntok ito sa manibela. Hindi ka naman nagbibiro this time, diba? Sa galit mong yan, magjo-joke pa ba ako? Georgie, kaya ako nagagalit sa relasyon yung dalawa ni Joaquin. Dahil sa unang kita ko pa lamang sa'yo, mahal na kita. Simula nang makilala kita, wala nang iba pang sinisigaw yung puso ko kundi pangalan mo na. Napapikit siya at muling dumilat. Iniisip niya kasing nananaginip lang siya ngayon. Pero nang hawakan niyang mukha ni Xavier, at saka niya napatunayan na hindi pa naginip ang lahat. Hinuli naman nito ang kamay niyang nasa pisngi nito. Ngayon, na alam kong wala kayong relasyon ni Joaquin, liligawan na kita, Georgie. Hindi ako nagmamadali sa magiging sagot mo sa akin. Hihintayin ko kung kailan yung magiging desisyon mo. Xavier, mahal din naman kita eh. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero basta na lamang akong nagising na umiibig na sa'yo. Hindi na rin niya kayang kimkimin pa ang kanyang damdamin. Ngayon pa bang alam niya na pareho lang silang nararamdamang dalawa ni Xavier? Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon, babe. I love you. At araw-araw kong ipapakita sa'yo ang tunay at tapat kong pag-ibig para sa'yo. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Yung parang ayaw na siya nitong pakawalan pa. I love you too, Xavier. Nang gabing yun ay naging official ang relasyon nilang dalawa ni Xavier. Wala siyang pinagsisisihan sa desisyon niya dahil araw-araw siyang nililigawan ni Xavier kahit sila na. Si Joaquin naman ay panay ang panunukso sa kanilang dalawa ni Xavier. Inamin din ni Xavier na kinunsaban niya si Sir Henry na kunwari ay pinasara nito ang bar dahil hiniling daw nito kay Sir Henry na aalukin siya nito ng trabaho. Patuloy siyang nagtrabaho kay Xavier pero nagpalipat-lipat siya ng ibang branch ng kumpanya nito para na rin iwas sa tukso at sa sasabihin ng iba. Hanggang sa makatapos siya sa pangarap niyang kurso. At ang hindi niya akalain ay sa mismong graduation niya ay magpo-propose si Xavier ng kasal sa kanya. Yes! I will marry you, Xavier, I will! Nasa restaurant sila noon para i-celebrate ang kanyang graduation. Babe, ako na yata yung lalaking pinakamasaya ngayon. Hindi na ako mabubuhay nang wala ka. Naiyak siya na makitang naluluharin si Xavier nung isuot na nito sa daliri niya ang makinang at mamahaling singsing. Nang kabigin siya ni Xavier at halikan sa labi, ay hindi na siya nagprotesta. Hinayaan niyang ipadama nito ang pagmamahal niya. Pakiramdam niya ay may sariling mundo sila ni Xavier kahit na malakas na naghihiyawan ng pamilya nito at ng kanya. Isang magarbong kasal ang binigay sa kanya ni Xavier, yung kasal na pangarap halos ng mga kababaihan. At sobrang proud niya dahil meron siyang gwapo at mayamang asawa na merong tapat na pag-ibig para sa kanya. Xavier! Tawag niya sa asawa. Makalipas ang mahigit 1 taon silang naikasal. Babe, bakit? Tumatakbo namang lumapit ito sa kanya. Manganganak na yata ako! What? Xavier! Pigil ang inis na tawag niya dito dahil tumitindi na ang pagsakit ng kanyang tiyan. Let's go, babe. Dadali na kita ngayon sa ospital. Tumakbo na ito palabas ng pinto. Xavier! Sofa yung karga mo, hindi ako! Goodness, hindi ko alam na ganito pala yung mararamdaman ko kapag manganganak ka na, babe. Sorry. Binagsak nito ang sofa at tumakbo pabalik sa kanya. Bigla siya nitong kinarga at dinala sa kotse nito. Hold on, babe.
Xavier, ano ba? Hindi naman susi ng sasakyan yung hawak mo eh. Susi yan ng bahay. Mababaliw na yata ako, babe. Tumakbo ito pabalik para kunin ang susi ng sasakyan nito. Natatawa na lamang siya kahit masakit ang tiyan niya dahil sa pagkataranta ng asawa niya. I love you, babe. I love you. Yun naman ang paulit-ulit nitong bulong sa kanya nung nasa labor room na siya. Hindi man siya sumagot ay alam niyang dama naman ito ang pagmamahal niya para dito. At nung pinanganak niya ang napakagwapong bata na pinangalanan nilang Javier, ay nasigurado ni Georgie na wala na siyang hihilingin pa sa Diyos. Binigyan siya nito ng almost perfect na asawa at ama ng kanyang anak. Nagsimula man sa maling akala ang pag-iibigan nila Georgie at Xavier, ay nagtapos naman ito sa walang hanggang pag-ibig. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Georgie at Xavier. Naway kayo po ay kinilig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Kaya naman ngayon ay babatiin natin si Jennifer Bahilot from Kuwait, Regine Bulkirin from Bolo, Rojas City, Rosalita Lorong from Singapore, Melanie Wego ng Antipolo, M. Zukrans from Germany, Melanie Diasis from Kuwait, Rialine Masisan from Thailand, Maria Marjorie Tandayusagid from Santa Cruz, Laguna, Agnes Embosado from Vancouver, Canada, at kay John Herbie Bawa from Tarlac. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.